Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karong Merkoles, adlaw sa atong inahan sa kanunayng panabang pitsa 25 sa buwan sa Pebrero tuig 2026 karon sa ang kasumaran sa EDSA no. Ato nang hisgutan kung available pa ba na ron o applicable pa ba na ron mga panahona na pabanay saysay ang nahitabo pipila ka tuig na ang milabay. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Maluy no Kando Tabar. Ako sab si Attorney John Destacamento. Uban nimi ang sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya attorney atong unahon atong weather update. Okay, kilom-kilom sa gawas partner atong subayon ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Nisong linya Sir Manny John Agbay, maing buntag Sir Manny. Yes, may buntag sad sir o sa soaking ting paminaw. Mao kani ato ang latest weather update para karong adlaw Miyerkules, February 25, 2026. Sa pagkakaroon wala tay gina-monitor nga cloud cluster nga posible may mong low pressure area either sa sulod o sa atong power pero kining easterlies o kining init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang mao ko rin nakapekto din sa Visayas o kining bayan sa to ang nasod tungod aning easterlies ang tibok Metro Cebu lakip na ang tibok Central Visayas kay makas natin itaog generally per weather condition. Gawas na lang kung yung mga isolated na mga ulan o mga isolated thunderstorms labi na sa hapon o gabi. Ang para sa kaimtang sa hangin o kadagatan, in terms sa hangin ang tubog Central Visayas, kay maksanati og hinay, ato na sa kasarangan ng hangin, nga nagawikan sa miyang silangan, ato na sa silangan, dinambalod sa tuwang kadagatan, safe malinawon, ato na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Subo, nga itong dagat muna sa karong alas 8:04 sa buntag, mo taob niya alas 3 hanggang 3 sa hapon. Temperatura karong adlaw posible mabot sa 26 to 31 degrees Celsius. Atong sunrise ganyan alas 6:01 sa buntag, atong sunset kunya alas 5:24 karong hapon. Ug mo lang kanatong latest gikan diri sa butan sa Pag-asa. Miss Manager Nagbay. Daghang salamat Sir Manny John Agbay sa imong weather update. Nya good morning yung tanan diha sa Pag-asa sir. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, a year to fix Benalyo, trash costs double. Sa Super Balita, Crystal Joy gilubong na. Sa The Freeman, Aluginsan dumping costly, city ice Benalyo. Sa Banat News, hepe og tulo ka sakop ng ulata, video nag-viral sa social media. Sa Philippine Daily Inquirer, ICC tackles drug war role of Duterte officials. Sa The Philippine Star, BBM says talks underway for possible successor. Sa Manila Bulletin, security in place for EDSA trillion peso march rights. Ug sa Tempo, Battle of Legends. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ang maipadangat kaninyo ato mga balita. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na yung data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntag, ang mga opisyal sa Cebu City may pahinumdum nga nagpabilin sa matag usang kabilin nining pagsaulog sa ika-89 nga charter anniversary. Apan walay madawat nga Charter Day bonus ang mga trabahante ning tuiga human gisita sa Commission on Audit. Ang kasayuran ni Anthony Gia Navarro. Nahimong yano apan kinasing-kasing ang pagsaulog sa ika-89 nga charter anniversary ning dakbayan sa Sugbo. Gipanguluhan nilang Mayor Nestor Archival ug ubang opisyal ang paghalad og buwak ngadto sa monumento ni Don Vicente Rama. Gisaluduhan nila si Rama isip amahan sa Cebu City tungod sa gipanday nga balaod nga nagdeklarar sa independent city status nitong 1937. Matod di Archival nga tungod sa gihimo ni Anhing Rama, nagmalambuon kadugayan ang dakbayan pagkalabay na sa mga katuigan. Apan dili ang kalimtan sa matag usa ang kabilin nga gihimo sa syudad sa Sugbo. As a fellow public servant, I am reminded that the charter he fought for us is not just a document. It is a responsibility we must live every day. May his life continue to inspire us to lead with integrity, unity, and love for our beloved city. Wala nitambong sa wreath-laying ceremony si Vice Mayor Tomas Osmeña alang sa mainungdanon niyang lakaw sa Visayas. Gibasa sa iyang Chief of Staff ang gibiling mensahe nga nagsentro sa mga hinungdan nganong naangkon ang kalambuan sa syudad pinagi sa saktong matang sa liderato. On behalf of Vice Mayor Tommy Osmeña, thank you for your continued service, your discipline, and your commitment to doing what is right.
for carrying the values of integrity and right principles as public servants. Ikumpirmar usab ni Mayor Archival nga walay madawat nga Charter Day bonus ang tanang mga trabahante sa Cebu City Hall. Gidinay sa Commission on Audit ang pagpanghatag sa mga bonus sa nakalabing 2 ka tuig. Tugod dini, posibleng ibalik sa mga trabahante ang nadawat nilang bonus ngadto sa gobyerno sa higayong naanay notice of disallowance gikan sa COA. Karon wala kita saving. Ya, lisod kayo akong pugson ba para lang gyud nga ingon ka nakahatag ta nga naatay savings bisag wa nga ihatag nato. What happens? Ang mga tao nga gitagaan ipabalik lang gyapon pa. So what's the use? Ubos sa kasamtangang annual budget sa Dakbayan, zero ang gigahing pondo alang sa Charter Day bonus diin. Ipagiunta sa gidusong supplemental budget sa Konseho. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Cebu City Government naninguhang mahawan ang mga basura nga gipatapok sa South Road Properties sa duha ka semana. Gilain-lain una ang mga basura, una pa ihatod ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahimong sumsuman sa publiko ang drone shot gikan sa Cebu City Reef Rehabilitation Initiative diin. Ana sa tungang bahin sa Pond A sa South Road Properties ang nagbinukid nga mga basura. Kini ang gimong temporaryong labayanan gikan sa syudad sa Sugbo diin. Buwag-buwagon kini depende sa iyang matang. Una pa kini ilabay ngadto sa private landfill sa kalungsuran. Aron mawagtang ang kabala kasauban, gitato ni Mayor Nestor Archival nga naninguha ang Dakbayan nga mahawan ang mga basura sud sa duha ka semana. Gikumpirmar ni Archival nga sa lungsod sa Aluginsan na ilabay ang mga basura human nahunong ang pagpanglabay nini ngadto sa ka pribadong landfill sa lungsod sa Konsolasyon gumikan sa kakulian sa pagbayad. Tungod kay mas layo naman ang labayanan, mas dako usab ang gastuhanan sa syudad nga mokabat sa dulan 4,000 pesos kada tonelada aron tugutang makahawling dito sa Aluginsan. Now, if we can have a landfill which is nearer, kay naa may mga institution nga ningon sila naay among landfill somewhere Toledo. So Toledo is near from us from Cebu going to that landfill Toledo. Mas layo ang Aluginsan. Then we're looking into that. Wa sa pagduda sa ubang opisyal, segregation lang ang nagbinugto nga kasulbaran alang sa mayor aron dili na mabudlay ang paglabay sa mga hugaw gikan sa kabalayan. Hinoon short-term solution lang ang gihimo nila aron sa gubangon ang nasinating krisis sa basura. Apil na ang gidusong pagbaton og kaugalingong waste-to-energy facility sa syudad. Nakita mo pagod nga daghang mga kanang events ba nga ni unsa kung magsige ta og segregate unya pagahuman wala lagi hapon nato imabutangan. So unsa may mahitabuan na, di ba? So we focus on one problem first. Apa nakita sa mayor nga mas mayong dili na unta mo biyahe og lagyo aron lang malabay ang mga basura sa Dakbayan. Ilabi na nga gitinguha sa Prime Waste Solution nga makaabli og laing landfill sa Barangay Binaliw ning Dakbayan sa higayong tugutan sila sa DENR. Maong usa lang ang nimong hangyo sa mayor sa ubang nabalaka sa ilang mga basura. Ako lang murag gamay na nga pasyensya. So mo na nga we're doing the best we can. No, this is something dili ni nato tuyo. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, bag-ong gi-renovate nga skywalk sa Barangay Subang Dako, Mandaue, gi-turn over sa Dakbayan. Pinaagi sa Adopt a Skywalk program sa syudad, gi-renovate ang siyam ka mga skywalk sa pakig-alayon sa pribadong sektor. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikan sa buslot-buslot o gubaon nga skywalk, karon na panindot na ang Subang Dako Skywalk hayag og limpyo nga walay gasto sa syudad. Ang renovation gipatuman sa mga partner nga pribadong kumpanya. Lakip na ang pagbutang og atop, signages, suga ingon man ang pag-repaint. Ang Subang Dako Skywalk usa sa siyam ka mga skywalk sa syudad nga nadaot og naguba tungod sa bagyong Odette niadto pang tuig 2021. No cost to the city. Muna importante gyud kay magtinabangay ang LGU business sector o ang private sector yun, hindi yun kaya sa syudad lang. Muna kung kisatoy ganahan mo tabang, grateful yun kayo ang syudad.
Ang syudad ug barangay ang momentenar sa skywalk aron magpabilin nga limpyo ug luwas ug dili mahimong tambayanan. Kini nahimutang atubangan sa Subang Dako Elementary School. Daghan kayong salamat nga atuaning nakuan sa imong project nga skywalk. Kaya amo mga bata usually mutabok raman sa ubos karon safe na silang mutabok nga confident silang mutabok kay naa man say nagbantay. Ang rehabilitasyon kabahin sa ADAP a Skywalk program sa syudad diin giinganyo sa pagpakigalayon ang mga negosyo pinaagi sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Ang laing 8 ka mga skywalk ang nahimutang sa nagkadaiyang barangay ug gipunduhan usab sa nagkalain-laing kumpanya. Contribution namo is the repainting of the structure sa skywalk, and then for the roofing, no, like this one sa Subang Dako, sponsored niya by Simon Enterprises. Giplano usab karon sa syudad ang pagpatuman og ADAP an Island pagpanindot sa tanang mga center island sa Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang kapulisan sa Central Visayas mipakatap og kapin 3,000 ka mga police personnel alang sa seguridad sa kalihukan sa ika-40 katuig nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution. Samtang ang Cebu City Police Office muabag sa pagman sa dagan sa trapiko aron dili maapektuhan ang biyahe sa mga sakyanan. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nakaalerto karon ang kapulisan sa Central Visayas subay sa kasumaran sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution nga himuon og mga adlaw. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 nagkaniyon nga rekahan ay na ang ilang giandam nga seguridad subay sa kamanduan silang labaw nga si PNP Chief Police General Jose Melencio Nortatis Jr. Gipangandaman ang pagpanagtapok sa nagkadiyang sektor sa Katilingban nga kabahin sa trilyon peso march nga salmutan sa simbahan, cause-oriented groups o gubang hugpong aron ipadayang ang ilang kasag buyo sa parayon nga pagpangawkaw sa panudanan sa gobyerno. Gipahibaw ni Maranan nga nag-andam na sila og 3,400 ka mga police personnel nga mo ipakatap sa tibok Central Visayas. Dinasayon na sila kung asa magtapok ang nagkalain-laing grupo nga mohimo sila nga mga programa. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan sa nag-unang nga kadalanan sa tibok Region 7 likip na ang mga critical infrastructure aron mabantayan ang publiko, pagpatuman sa kahusay kalinaw ug suportahan ang nasubay sa balaod nga kalihukan. Gawa sa mga naka-uniforme nga mga police personnel nakigalayon usab sila sa mga local government units, force multipliers ug ubang stakeholders aron magtinabangay alang sa malinawon nga pagsaulog sa anibersaryo sa EDSA. Si Police Colonel George Ilana ng hepe sa kapulisan sa syudad sa Sugbo, Masaligon, ang himuon nga kalihukan sa nakadiyang sektor sa Katilingban dili mumugna og kasamok. Mato niya nga wala sa kasaysayan sa dakbayan sa Sugbo nga molusad og kagubot ang mga progresibong grupo sa panahon nga dunay sila himuon nga lihok protesta ilibina nga ning maong kasaulugan uban kanila ang simbahan. Tungunin mo hatag sila og seguridad sa mga musalmot sa trilyon peso march o ilang abaga ng mga traffic enforcers nga mahapsay ang dagan sa mga sakyanan. Wala hinon makamonitor ang kapulisan nga dunay hulga sa seguridad alang sa kalihukan sa EDSA People Power Revolution. Apan bisan pa man niini, ilang gisaka ang ilang pagbantay aron masiguro nga walay daotang mahitabo. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kabanay sa drug war victims sa Sugbo o human rights advocates naglaom nga mulahutay ang confirmation of charges sa International Criminal Court batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Alang kanila, ligon ang mga ebidensya ug argumento kabahin sa dugoong kampanya batok sa ginadiling drugas kaniadto. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Gisaksihan sa kabanay sa mga biktima sa extrajudicial killings o human rights groups ang makasaysayan nung unang gabi sa confirmation charges hearing sa International Criminal Court batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Pinagi sa live streaming gikan sa ICC Pre-Trial Chamber sa The Hague, Netherlands, nakabati ang mga bisita sa opening statements ug argumento gikan sa prosecution ug defense panel may tungod sa dugong kampanya batok kinadiring drugas kaniadto. Anahinon ang mga abogado o mga representante sa human rights groups aron mo pasabot sa mga statement gikan sa managlayang habig ngadto sa mga apektado. Nakita ni Dennis Abarrientos sa Karapatan Central Visayas nga lig-on ang mga ebidensya gikan sa prosecution diin nagagikan kini kasagaran sa mga policy o public statements sa kanhi presidente ug uban pa. Bisan pa natanggong na si Digong nara siya diha sa ICC ang impluwensya niya o sa iyahang mga sumusunod kay
padayon nga naghudlat o naghadlok sa mga biktima. Human makadungog sa pasiunang pre-trial hearing, nagpabili ng paglaom sa kabanay sa mga biktima sa war on drugs nga makabot ang hustisya ngadto sa mga inosente. Daliwa kini sa kabalakang naangkon og traumang giatubang sa uban, bisan og halos dekada na ang nakalabay human sa subsob nga police operation. Luoy taw kaya kung mga anak, may unta si Duterte tiurok na untag nito sa kahal prisuhan. Kay nalipay jud ko nga si Duterte nga nasugda na taon siya sa kuan ganang kaso niya sa dito sa ICC. Mayon tagba donot na to si Duterte. Yulagway ni Dian Gumanaw gikan sa Hustisya Cebu og Rise Up for Life and for Rights nga makahupay alang sa mga biktima sa extrajudicial killings ang dagan sa pretrial hearing. But usab nila nga panubagon ang mga co-perpetuators o mga clones ni kanhi Presidente Duterte sa gimong pangamo nga to sa mga inosente aron lang matud pa makakota sa mga gipampatay gumikan lang sa gingong pagpayuhot og drugas isip bugti sa madawat nilang reward. Under the former Duterte administration, no, grabe gyud ang influence sa giingon pa na even the values and morality of the Filipino people apektado kaayo. Laliman ka, you wish ill against sa imuhang mga kasilinganan, against sa imong fellow Filipino people, and you justify killings. Di ba kinsa man ang tarong? Dili hinuon nila biyaan ang gimong pre-trial hearing hangtod nga makabot ang kaangayan pabor nga to sa mga nahikawan tungod sa dugoong gira batok illegal nga drogas. Gian Navarro, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagapon sa mga balita sa Sairi 47. Paglili na ako sa tong oras, partner, tangkod na sad. So sa pagbalik na mo, maghisgot-hisgot na kitang pipila ka mga issue. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alang sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon.
dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, OzoneMed Health and Wellness Talk. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa sige, go. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Partner, karon ang ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power 1. 40 years after. Unya, I think this is also more meaningful karong mga panahon na because ang presidente kuan man usa man sa mga recipient sa mga panghitabo, no, whether it's a good gift or a not so good gift or a not so good memory, the fact remains that iya tong papa ang gipalagpot atul sa EDSA ug karon siya na sad ang presidente. But kagahapon doon ako nabasahan nga balita, I don't know kung check ka ra ba ni nga kanang kuan lang, char lang or mao bagid na iyang hunahuna, we never know kay kanang ingon man siya nga bukas siya sa mga sugyot nga ideklara ang Pebrero 25 matag tuig isip national holiday aron hatagan ang mga Pilipino og panahon nga mohinumdum sa EDSA People Power Revolution. Si Palace Press Officer Claire Castro niingon yan tong kagahapon nga the president was ready to study the proposed legislation to declare February 25 a regular national holiday to honor the 1986 bloodless uprising nga maoy ni palagput sa diktadorya nga rehimen sa iyahang amahan nga pareha sad niya og pangalan. Murag sa pong panivi ana kay ang mga Gen Z dili Gen Z karon kay naay ko anana naay bag-o nga term sus. Short for suspicious. You're so sus. Yeah. Pero partner mahibong ko nga nganong karon all of a sudden murag kalit ni kambyo ang presidente murag ni backtrack man kay sa una wala kay even karon gani wala niya gi-declare as special non-working holiday and it's been the case for the last 2 years, 3 years. Nya karon gusto siya ginana. In fact, partner, na amang ganito yung mga ingon nga asa naman ang mga yelo. Nganong wala man nila giagni. Nganong wala man sila nagprotesta asa naman ang mga leftist group. Hilom lagi kayo ni ining wala gi commemorate ang 40th anniversary sa People Power Revolution. So naabay iluto. I think di man siguro hilom kay naman sa sila kalihukan karon. Dili di ay so depende siguro kung asa ka dapit na minaw. Kay kung atrasad kas inyo ha, di ka kakabaw, di ka mo tan-aw, di ba? In fact, there are a lot of schools and I remember nga mga eskwelahan dako kay girl aning EDSA because they were also kanang mga Catholic schools ba. So karon I was wondering kay wa man gi-declare but a lot of schools have declared kanang academic holidays or online lang and the teachers and staff also encouraged parents no nga mga tumi murag mag-assembly sila sa kuan ron diha sa syudad para mo commemorate no dana sila tambungan. But ang ako ra yung kanipod ako na punay budngan is nga naman all of a sudden the day before ay sad ka mag-study sa suggestions, no? Well, chances are because we are in the media, we know nga tubag lang sad ni kagipangutana o wa kagipangutana o di po ka mo tubag and then it becomes a statement, no? So but say matubag ni Claire Castro pangutan-on gyud siya moingon siya no comment di pud siguro maayo. So ingon siya nga andam ang presidente nga mo istudyo ani nga the proponents just need to submit their respective versions to the president. The other day though, Monday naman toy katong akbayan ba to I think nga ni push na nga mo deklara ani. So natubag ra sad imong pangutana kung asa man ang mga kuan yellow asa mga walhon nganong nagpakahilo man sila. So sila na sila gi-push pod. I don't know kung mo prosper ba, kung suportaan ba sad, what takibaw. But if you really think about it, di man siguro ta kinahanglag holiday sa gyud para lang gyud makapadayag ta sa atong pagdapig sa nasod unya di sad kinahanglan nga usa ka adlaw lang sad gyud ang ato ang igahin aron sad kaning adlaw gyud ato yung ipakita atong gugma sa Pilipinas. And ang EDSA People Power 1 partner ang akong mga nadunggan of course kay wa pa man ko nato pero sa akong mga nakatunan og nadunggan kay it really divided the nation. And although
it was touted as unity on the part, pero naadyoy mga niingon nga na divide lang gyapon ang nation. And so I think ang ako aning stance, partner, no, kaning kuan, we have to move on as a people bitaw, partner, nga 40 years after, yes, dili na to kalimtan ang mga lesson sa EDSA, pero di sad siguro ta magpagapos sa katunan lang gyud nga face sa ato ang collective history as a nation. Meaning to say nga while it is murag nindot sa mag-reflecta ato nga kuan nga hopefully dili na mahitabo in the future, but lo and behold, even karon, partner, na amantay murag divided man lang gihapon ta, so wa gyud ta naka-attain og unity. Even the people who promised unity failed to do so, failed to deliver. Unya unsa man ang relation sa kuan to the EDSA nga kanang kapakyas to the divisiveness point nga hangtod karon naara man gyapon ang division. Ang part partner nga daghan ang gusto mo pa-holiday ana, as if making it a holiday will bring about the changes that we want the EDSA to supposed to bring, to usher us into that into those changes. So muna ito yung giingon, dili ta magkinahanglag holiday unsa what for. We can always go there and commemorate it, just like what the schools are doing now, partner. Bisan pa og walay holiday, pero even sila sa school sa akong anak kay wa gyud sila klase karon, partner. And that's a good thing, because naan man sa guy ubang nga principal, ay ubang mga eskwelahan, ay ubang mga education officials mismo nga sila mismo dapig aning dili na lang kalimtan na lang ang mga leksyon sa EDSA, because maybe that's also part of their political lain nilang baruganan. Mga baruganan. Yeah, but I think katong mga ninduso aning mga magbabalaod, attorney, is because this was declared before as a holiday. So na giwagtang kay murag nagsugod ni kawagtang sa panahon man ni Duterte, di ba? Panahon ba ni Duterte, partner? Dili ta sure ana, partner, pero sure kung sa panahon ni Marcos wala. Kay wala gyoy non-working holiday. So kana lang still malipayon ta kay naiuban nga mga eskwelahan lagi kay kining ilagyapong gitudlo ni sa ilang mga estudyante, partner, ba kay dili bitaw magpaapekta nang sa kolor, kay grabe naman kaayo ka polluted usahay ang atong environment. Atong mga bata wa na kahibaw asa ilahang tuuhan, tuo ba sila sa libro, o kung ang libro naiuban mo question, naiuban mo tuo, even ang mga libro nato murag kita mismo di na ta kahibaw what's the truth. Mao siguro ni giingon ni Maria Ressa nga distorted na atong reality, distorted na atong truth. Kay di man mo basa. Okay, di man mo di basa. maminaw og kanang balita, mo namang kontrabida ang balita ang maghatod unta. And I think also because, to be fair bisag natas media, I think also because there are some members of the media nga hasta sa ilang panglantaw ug panghuna-huna clouded na sa ilang mga personal nga preference. So kana lang, partner, hinaot pa nga sa pagsaulog aning 40 nga anibersaryo sa EDSA nga may unta og kining ang atoa ra man gyud puro man siguro kuan ang atoa man gyud is ang pagmahal sa atoang nasod. Nya lain-lain lang tag way to express it. Maybe ikaw nga wa nakauyon, like say for example si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ingon man siya nga ang iyahang he was quoted as saying nga in this room ako ang pinaka nagmahal sa tuang nasod. Hindi sa ka measure ana kay wa man tay measuring stick sa love for country. Ang sa lain-lain gyud siya. Partner. Ya arita, partner, sa laing hisgutanan kay gahapon dito sa confirmation of charges hearing dito sa The Hague, no, sa ICC. Okay, ako din gitanaw, attorney, para matubag lang gid ang pangutana. So, when he was president from 2016 to 2022, he never kanang failed to declare the EDSA People Power Revolution Anniversary holiday, kay dili siya mo apil og mga commemoration ceremonies, pero iya sad ning consistently included the February 25 sa ihang annual holiday proclamation as a special non-working holiday. Okay. So sa panahon na gyud ay ni Marcos Jr. kini nahimong special working holiday. And that's good kay I think President Duterte, former President Duterte, was also responsible for nakaani sad siya natog batikos atong iyahang pag-allow nga ang mga remains sa ni Marcos Sr. sad
ato ilubong sa libingan ng mga bayani nya dayon sa there's that piece of not legislation but sa iyang mga presidential proclamations maybe EOs nga gi-declare gyud siya nga holiday. Yeah, so kato nga time holiday siya. I was a bit confused kay na maka-remember ko before when maghisgot gani ka og Aquino, di sad kay siya nakauyon, but I think at that time I was referring to the former President Noynoy Aquino, not the 1986 Aquino. So nagsugod nig kanig yung pagka special working holiday under the administration of the junior na. Okay. Nya sama sa atong giingon partner kagahapon gipadayon sa prosecution panel sa kaso nga crimes against humanity dito sa The Hague sa Netherlands no sa ICC ang ilahang pagkonektar gyud ilang gidetalye kung giunsa ni pag mobilize ang gitawag nga Davao Death Squad Sa second day na ni. Sa second day na ni partner ilang gi-connect ang data sa mga patay ngadto sa mga speech ni Duterte nga ilang gitagsa-tagsa ilang Katong Duterte list. Duterte list niya ang si Prosecutor Edward Jeremy maoy ni sa Lida kagabi unya nagpakita siya ebidensya nga publicly gi-announce gyud yung drug list ni sa former president nga maoy gitumbok nila nga maoy considered nga official hit list. So di ba remember nato yung Matrix? Yes, daghang itong Matrix. Matrix and yeah, that katong nga time attorney gi-establish nila nga kung maapil ka sa listahan mura siya kanang mailhan na nga hapit na ka ikaw na next. Kana kay ang kani manggong let's go back to the basics. Ang gusto mo i-prove diri sa prosecution panel partner is kining crimes against humanity niya. Kada crime na am ginay elements. So unsa may elements under elements of a crime against humanity nga dapat pamatud-an beyond reasonable doubt sa prosecution. First kay nga si Duterte ug iyang mga co-perpetrators naay attack against a civilian population. Ikaduha nga the attack was widespread and systematic. And ang ikatulo nga it was carried out as a state policy. So, sa first nga element partner, ila man itong gi-explain kining attack against civilian population, di ba? Naghatag silang mapa nga, murag ka ng, kung sa uwan, kung sa pag-asa pa, murag rainfall warning. So, kuan na siya katong targets, katong list, the systemic nga reward system, katong naay mga rewards, di ba? Kung maka-appeal ka ani, katong replication of the Davao model, and then the targeting of the high value targets. So then gawas sabtong katong nanlaban narrative attorney no nga mo'y gihimo nga justification para sa mga police operations as murag self-defense sa kapulisan bisan pa man kung ang mga biktima nakit-an nga gipusasan. Nya mga na-mention dito partner nga mga biktima sa extrajudicial killings giingon nga AJK katong si Kian de los Santos, silang Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na mention sa nga sa sud gyud sa prisuhan. Sa sud gyud sa prisuhan kuno gikuot giadto gyud nga naa sa giingon nga narco list niya despite kuno sa pag-surrender ipatay dito sa prisuhan. So, mura magud siya ko na ni gitunga siya ba na have high value targets katong mga officials, lawyers even, mga elected officials, but naasay katong barangay clearing operations nga mo'y gitumbok nga katong plantokhang. So lain-lain og demographics. I think mas bugat ang impact ngadto sa kanang barangay clearing operations katubang mga ubos ba kay crimes against humanity man, no? So, ana sigurong why ikasukol, attorney. Correct. Mo nang ilahang gihimug-atan nga mostly kuno sa mga victims ang EJ case kuno targeted disproportionately poor individuals nga walay katakos nga moreklamo or kung moreklamo man hiti gihapon. Or wala say kaisog nga mobarog sa ilang katungod tungod sad sa ilahang estado sa kinabuhi. Sa ikaduha sad nga elemento partner kining widespread and systematic gipakita nila nga mga numero so para ma-establish mo nga widespread yun maghatag kag mga numbers. So gikan pa sa pagka-mayor niya sa Davao City do na kunoy 274. So nailisan ang numero sa day 1 nga 14, 19, 45 himo nang daghan na. Ubay na partner. 274 people were allegedly killed when he was still mayor of Davao.
pagkahimo na niyang presidente kuno ang hundreds na himong thousands kay ni-increase kuno ni by 590% within 25 months. Oh, kita ka atong sa katong Bataan nga, Bataan ba to, Bulacan nga by pila to ka percent piha ato In Bulacan kuno nga probinsya sa Bulacan matod sa mga prosecutor nga ang mga killing kuno didto nga murag giingon nga state sponsored killing outnumber those recorded in the entire country over comparable period. So I don't know what's in Bulacan someday ni murag grabe ang I have a feeling nga pangilabuli. mutingog sa to si Kuan katong ganing forensics expert si Attorney Fortune, si Dr. Fortune kay basig one of the many witnesses na siya kay she was very vocal before nga na siya gipang autopsy na lahi ang findings ba sa birth certificate sa death certificate ngadto sa cause of death. Ora ba na ilang giingon sad nga murag gipang falsify pang maniobra ang mga death certificate as if ang mga causes kay natural lang nga causes when in fact they died in these police operations. Even those who were in jail na ato siya kanumdum ko ato before nagisgot siya. But kung ani attorney kanang ang sa defense, how do you feel about the defense nga points nga ang ilaha gyapong gipadayon og murag they're trying to deconstruct whatever the prosecution was throwing at them. And so on day 2 medyo ilang argumento quote and quote is bluster and hyperbole kana kunong aggressive language of the president that the intent was to instill fear and command respect for the law rather than a literal order to commit unlawful murder. So murag hapit na lang na trabaho sa ICC to determine literal ba ni nga order or dili ba, and then cherry picking kuno sa ebidensya kanang cherry picking inflammatory remarks while ignoring dozens of speeches where the former president specifically instructed law enforcement to act only in self-defense and respect the law. So kanang murag gitubag man sad ni sa nanlaban narrative attorney anak ko na unsa naman. So they're trying to kanang when the prosecution is trying to establish the connection, the defense is trying to kanang guba trying to guba very good for today's they're trying video. to bongkag they're trying to guba the connection. The theory. Wala na theory kay state sanction but unsa man mo nag-cherry pick ra man yo gipangmili ra ninyo ang mo align na sad sa inyo hang. But di ba ihatag sad ninyo kay inyo man ang defense ka. Mao gani. So kamo ang mangita dito mga video nga nag-ingon nga it was just nga ang mga police are allowed to do it in the exercise of only of self-defense. O wala siguro mo diha nakakitag mga video. So I would understand nga mauna ang kuan sa ang teorya sa kuan sa defense pero medyo kuan sa rehash siya sa day 1 sa day 1 no nga, balik katong frail katong inana no. Murag wala siya like bag-o nga napakita karon, and then on the other hand, the local scene in the Philippines unsa man nagbugno. Wala to nagbugno wala nanawag sa lida ang mga victims of the EJK. Nagkuan sila katong balita ni Gian doon na say nagpa-presscon. Okay. Pa-presscon ito si katong si kuan katong mga Marines. Ex-Marines. So nakana ko nganong karon raman mo naningog. Bitaw kalit lang all of a sudden na kuan ko na ako gitumod nga minilyon nga kwarta ngadto kang Trillanes. Gikan ko to siya kang of course kinsa pa may lain pwede nato nganlan. Zaldico. Gikan ko kang Zaldico. Kana attorney ba kanang di na lang sa merits no? Kana lang nga accusation ba niya including na gyud ang ICC kanang wow kanang ana nga level ba? Unsa man kana nga level murag una first ang timing kung kahibaw mo ana sa una pa and then dili ra man usa inyong sort pila 18 man na ka mga ex-marines niya although kani kuana niya deny na ni sa kanagkuan sa military nga marine sila. Di ang gamay na kuno ang legit nga marine sila ug katong tinuod nga ang uban sa ilaha kay mga indeed former marines pero dishonorably dismissed. Dismissed dito attorney. So mao ni kuno nahimo nga
murag security detail ni Zaldico allegedly, pero si Senator Trillanes, I will get back at you, pailan tawag patong-patong nga cyber libel anang inyo mga gipang sulti. Okay, siya mo kuno gitunulan kay siya ram sagoy na balita nga nilarga dito sa sa gawas. Naagin siya nga to, pero he has been vocal for the longest time Yes, against but Duterte. attorney ka nang unsa may impact ani like sa International Criminal Court na murag di ba ni makadaot tinuon sa ilang kaso? What you guys are Kanang ICC insulated bagyo na sila sa mga political climate sa kuan for sure siguro they know nga init kayo na dire, but judges make their decisions not based on emotional outbursts, political but sentiments. my point is, wouldn't this also kanang solidify points made earlier nga dili maayog ari diri ang husay kay because of things like this? Mo lagi nagiingon nga the more ka nga mo reklamo, the more ka nga you're giving reason nganong dili gyud diri dapat magkuan itaral, because that influence of Duterte kay mao ganin ang giingon sa ICC nga influential pag yun ang mga Duterte kay the fact nga grabe pa sila gi-enjoy nga support karon, so muna nga dunay mga nag-ingon nga all the more reason nga nung mas dito sa neutral ground sa to buhaton ang pagtaral. Unya kana sang kung 18 mo kabuok. Nya duha ra gyud ka kuan ninyong i-deliver nya 18 mo ka nag-wonder lang sa to attorney ba? $200 million nila. So kung i-convert mo to mga 905 billion pesos kadako partner bisag usa lang ka billion nga to. Ay kanang kuan siya ba? Sorry ha, but while gi-effortan ni, di mo gud mo malikayan nga with the timing and all mo ingon siya diversionary tactic. Plus ni tingog pag yun ang Air Force nga katong ni appeal sa press con di man to kuan. Legit nga. So kani si Trillanes kuno iyang filean og cyber libel ning mga personalities. Apil na ani ang former broadcaster Jay Sonza, former lawmaker, wala din siya na senador partner, si Mike Defensor. Wala. Okay. Party list na. Party list representative nga former. And then si Mike Defensor mao sa di siya katong diri sa Cebu City. Gani apil katong sa mga nagmotor nga panahon sa ASEAN Tourism Forum nga sige kununta sila. Vice President nang gid kaana siya. Nya kinisan si abogado nga nganlan og Levi Baligod nga matud pa dito sa press conference sa Mandaluyong City niadtong Martes diin 18 ka mga former soldiers niingon nga naghatod sila og kwarta ngadto sa former senator. Nya kanumdum lang ko nga di ba last year attorney na amtoy na balita katong si Chief Prosecutor Karim Ahmad Khan katong gi-dismiss siya sa katubang katong gusto nga dili ipa-inhibit ang prosecutor. Sumutong gitangtang siya due to impartiality. So karon na sa mga ingon ani. Nindot man sa jud nga mag-decide partner kay kana lang yung mga impartial ug neutral kay para jud ma-appreciate pag-ayo gyud ba ang merits or ang absence of merits sa kaso. Kaysa malawgaw na sus paitaw Pero nga mo lang kana lang gyud akong first nga pangutana plus ang ni-circulate attorney na affidavit wala may pirma. Affidavit sa mga kani ba mao gani. Ipangkuan ra gud na del sa katong other page del ba? Dapat na pirma niya dahil notaryado kay kadong na katong kinatumian last page. Kay ato sa tan-aw. Wala may pirma attorney. Mo na nga kaning mga affidavit sa iyo na kay pag-execute pero sa iyo na sa kay pagbawi. Sa iyo na sad kay sirkulan nga mao ni gidhatda na mo kani kana. But wala may pagtan-aw gid nako sa last page. Mao biya na ang imong importante kay kung gipirmahan ba. So nindot sa dang i-highlight sa mga report nga kana nga side kay it's so easy to call for a press con and then maglawgaw-lawgaw. Naghapon gani na vlogger nga gidakop way nagkaon og salad. Lata ka na to partner sa restaurant. Someone said attorney, oy. Lagi, luoy yung taon kaayo. Pero matod pa kuno niya, kunong gidakop siya. Katungod atong kuan, unjust vexation. Unjust vexation naman kuno. Anong gidakop, minsan nagmay sa pagkaon-kaon dito, nag-live pa siya. Nagmukbang siya. Unya, imbis ka ng
order ang niabot, lain man oy order warrant Arrest. order kapaet. So mo na no mga latest sa ato ang nasud og sa atong kalibutan ni naot unta magkat-on tag basa og tarong unya magkat-on sa tag pangutana og mga may stupid questions for me no kanang there would always be people who will benefit from asking questions. So ngutan na ta niya magbasa sad ta unya magkat-on ta og pili sa ato ang mga sources sa ato ang mga information nga atong lamyon kay aron sad makahibaw ta og tarong sa asa atong mamasa sa dili pabor sa mua. Hoy. Lang kay ka. Bahala mo diha. Okay. Basa rami pero ang mga litra mo ana ra. Basa sa taoy mo ra magkat-on ta malingaw mo kung basa. Oy, malingaw gyud kung basa. As in. All pareha ni mo partner nga malingaw og basa. Okay, makat-on man ka. Dili ka maka-learn og dili ka unsa na. Indot sad nga mo acknowledge sad ka nga naa kay sayop or naay sayop sa imong baruganan and then dili lang bitaw blind following kay dili ra magyud na pure black and white ang tanang butang. Nangyud na yung mga kuan for both. Yung mga panghitabo behind the scenes nga nakatukmod nimo nga moabot ka ana nga punto sa imong kinabuhi. Hoy, pero dagko naman tang tanan oy kay dapat unta kabaw na unta taan ano. Di ba? Gitukmod na sad ta sa oras. Wala tay oras atay padangat ang giandam ni Tatay Dodong nga ning pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus, may kausaban gyud mamahitabo siyang kinabuhi. Usa nini mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan, anahan ini maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maningkamot usab kita na musunod siyang kinaiya. Siyang pagkamapainobsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 na gaingon, kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa mataki gayon nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglawas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19 sa 20 nagingon, timanay kini, minahal ko mga igsoon, kinanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan, dili madali-dalion sa pagsulti ni dali masuko. Busa, pangayawa sa Ginoo nga magkalingkamas ka ining negatibong pagbati. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa mong kasuko. Gusto namong isalikway kini moong datang nagkinaya. Tabangan kami sa mong mga pagpaningkamo. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong buktong anak si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you sab kang Archbishop Alberto Uy, nilang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita ta ninyo balik ugma sa atong programang Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag.